Magandang umaga po sa inyo mga tagapakinig. Andito tayo sa ating palatuntunan. Saliksikin ang mga kasulatan. Ayon po sa salita ng Panginoon sa John chapter 5 verse 39. Search the scriptures, for in them you think that ye have eternal life, and they are they which testify of me. Sa ating panahon, napakahalaga po yung pagsasaliksik ng mga salita ng Panginoon at hindi basta-basta maniwala lamang. Kaya mga kapatid, mga kaibigan, saliksikin natin ang mga kasulatan. Mag-aaral po tayo muli patungkol po sa pagsisisi at pagsisisi ng kasalanan, no? At may katanungan ka, Josh? Meron po akong katanungan kung ang pagsisi ba sa kasalanan ay gawa. Okay, so walang bersikulo na ang pagsisisi sa kasalanan ay gawa, no? At yan po ay na-misinterpret po ng iba na ito ay gawa dahil doon sa isang bersikulo na na-misinterpret nila. Ngunit wala pong bersikulo na ang pagsisisi sa kasalanan ay gawa. So, meron actually tayong mga dahilan, mga reasons bakit ang pagsisisi sa kasalanan ay hindi gawa. So, may katanungan po kung ano ang mga dahilan kung bakit ang pagsisisi sa kasalanan ay hindi gawa. Okay, actually marami ang dahilan na ang pagsisisi sa kasalanan ay hindi gawa, no? Marami ang dahilan. Actually, meron tayong 40 reasons. Maaring hindi ito kakayanin sa ating oras ngayon, pero meron tayong 40 reasons kung bakit ang pagsisisi sa kasalanan ay hindi gawa. Yung unang dahilan ay ang pagsisisi. Galing sa Greek word na metanoia. Yan ang translation. Yung word na repentance sa English ay galing sa Greek word na metanoia, at ang ibig sabihin niyan ay change of mind. Yung change of mind ay hindi po iyan gawa, no? Kaya kung ibabase natin sa kahulugan, bakit natin dadagdagan ng gawa? Di mangyari niyan. Change of mind plus works. Bakit mo dadagdagan ng work na hindi naman yan ang meaning ng repentance? So, ang repentance means a change of mind. So, yan ang unang reason, no? Pangalawa, ang decision to forsake sin is not a work. Kung sasabihin nila na itong Isaiah chapter 55 verse 7, let the wicked forsake his way, na ito daw ay gawa, no? Yung decision to forsake sin is not a work, kasi ang decision ay nasa isip lamang at sa puso. Ang work kasi yung nag-involve ng physical action. So ang gawa, yun na yung resulta ng pagsisisi, no? So tingnan natin ang Isaiah chapter 55. Pakibasa daw, Diyos, Isaiah chapter 55 verse 7. Isaiah chapter 55 verse 7. So pumasok kasi yung idea na ito ay gawa dahil sa may mga Pentecostal groups na ang interpretation nila sa repentance is to work, no? And then may mga Baptist na inadopt nila yung idea na ang meaning ng repentance is to stop sinning, repentance of sin, no? Ang iniisip nila na ang repentance of sin is to stop sinning or to quit sinning, that you have to work for it. Pero kung tingnan natin Isaiah chapter 55, pakibasa, Diyos. Isaiah 55 verse 7, let the wicked forsake his way, and the unrighteous man his thoughts. And let him return unto the Lord, and He will have mercy upon him, and to our God, for He will abundantly pardon. Okay, so merong iba't ibang pagkaunawa sa pagbabasa nitong bersikulo,
So sa pagkaunawa ng iba, yung forsake his way dito at uh, and his thoughts, the unrighteous man his thoughts, ang pagkaunawa ng iba na kinakailangan dumating ka sa punto na hindi ka na magkakasala, no? Ma-forsake mo lahat ang iyong kasalanan at hindi ka na magkakasala bago ka maligtas. So inisip nila na ito ay gawa, no? Pero ang 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 forsake dito, forsake his way and thoughts, this is a decision in the mind, no? Ibig sabihin, nag-decide ka to forsake, a decision to forsake. So yung gawa, yun ang resulta. So alin dito yung tamang pangunawa sa pagbabasa nito? Kasi kung i-interpret nila na ito ay gawa, di maging gawa na yung salvation. Kasi kung titingnan natin, pinag-uusapan dito yung forgiveness. Sabi nga dito, and He will have mercy upon him and to our God, and He will abundantly pardon. Now, sa iba, ang pagkaunawa naman nila dito ay ito ay physical salvation. Pinag-uusapan nga dyan yung forgiveness abundantly pardon. Hindi ba kaligtasan pag abundantly pardon? Meron bang pinatawad ng Panginoon tapos hindi pa rin naligtas? Pinatawad na ng Panginoon. At saka binanggit dito mercy, no? Pag sinasabing mercy, base yan sa biyaya ng ating Panginoon. Hindi yan sa gawa. Titus 3:5 sinasabi, not by works of righteousness which we have done, but according to His mercy He saved us by the washing of regeneration and renewing of the Holy Ghost. So pag base sa awa ng Panginoon, base sa mercy, hindi yan sa gawa. Kasi mercy yung pinag-uusapan. Makita natin yung contrast sa Titus chapter 3 verse 5. Kaya kapag mali ang interpretation at pangunawa sa bersikulo, ang daming mga salungat, ano? Hindi nila maipaliwanag ang verse nito kasi ang kanilang pinanghawakan ay yung paliwanag o interpretasyon ng tao. Hindi talaga ma-harmonize sa Bible ang teaching na ang repentance of sin is a work, no? So pinag-uusapan dyan a decision to forsake sin is not a work. Yung work, yung resulta na yon, no? Ayun ang work. Pero ang pag-forsake dito is in the mind and in the heart, not in the physical action ang pinag-uusapan. Okay, number 3 reasons. So yung change of mind and heart is not a work. Yung pagbabago ng iyong kaisipan, hindi yan work. Change of mind and heart, saan natin makikita na nagbago ang kaisipan? Yung sa prodigal son, sa Luke chapter 17, tingnan mo. Luke chapter 15, tingnan natin. Luke chapter 15, yan. Chapter 15, verse 17. And when he came to himself, he said, how many hired servants of my father's have bread enough and to spare, and I perish with hunger. Okay, 18 hanggang 19, continue. I will arise and go to my father, and will say unto him, Father, I have sinned against heaven and before thee, and am no more worthy to be called thy son. Make me as one of thy hired servants. Okay, so yung kanyang pagbabago ng kanyang kaisipan, hindi yan gawa. Saan natin makikita ang bersikulo na gumawa siya, na nag-start na siya sa pag-work? Yung anong nasa isip niya, binorkout niya sa verse 20, and he arose and came to his father. Pero itong sa verse 17, 18, and 19, nasa isip lang niya ito at saka sa puso niya. Na-realize niya, nalungkot siya. No, itong realization sa verse 17, and when he came to himself, na-realize niya. At naapektuhan din siya, no? Na-realize niya at sabi niya, I will arise and go to my father.
O yung na-realize niya sa kanyang isip, then naapektuhan yung kanyang emotion, and then yung kanyang will. Kaya I will, no? Sabi niya, I will arise. So nasa mind pa lang niya, plano niya yan. Sabi niya, I will. Gagawin ko ito. Pero nasa mind niya yan at saka heart niya yan, no? Hindi pwedeng yung decision niya ay hindi kasama yung kanyang heart. So makita natin na hindi yan gawa yung change of mind and heart. Now sinasabi nila na ito ay ligtas na ang pinag-usapan dito yung child of God, yung prodigal son. O yun ang tanong nga, kung ang child of God magsisi sa kasalanan, gawa ba yun? Ha? Ano sa palagay mo, Diyos? Ano yan? Anong palagay mo? No. Okay. No. So hindi yan gawa. So kinakailangan talaga yung gawa, yun ang pagpapakita ng iyong desisyon. Kasi kung magdesisyon ka lang sa mind, walang mga nakakaalam. Pero kung talagang totoo yung desisyon mo sa mind mo at saka sa heart mo, ipakita mo sa gawa. So hindi malalaman ng tao kung anong desisyon mo kung walang gawa. So ang gawa para yun sa pagpapakita sa tao. Pero sa pananampalataya, no, alam na ng Panginoon anong nasa puso mo kung meron kang pananampalataya. At tulad kay Abraham, no, siya ay napawalang sala sa magitan ng pananampalataya. Pero na justified by works siya sa magitan ng gawa para sa harap ng tao. Now, dito tayo sa number 4 reason. Pag nagbago ang iyong damdamin from loving sin to hating it, no? Hindi yan gawa. Kasi feelings yan, yung feelings na you love God, hindi yan gawa, no? Kundi makita natin na sa Galatians chapter 5, tingnan mo sa Galatians chapter 5 verse 6. Dito ba na? Dito sa kanan. Okay, Galatians chapter 5 verse 6. Okay, sige. For in Jesus Christ neither circumcision availeth anything, nor uncircumcision, but faith which worketh by love. Paano ka nagkaroon ng pananampalataya? By love. By love, okay? So, by love. Paano mo na love si God? Ang tao naman ay hate naman niya si God, di ba? Yung tao, hate niya si God. Paano natin malalaman na hate ng tao si God? At love niya yung sin. Tingnan natin sa John chapter 3 verse 19. John chapter 3 verse 19. Tingnan natin. Okay? John chapter 3. Okay, sige daw. And this is the condemnation, that light is come into the world, and men love darkness rather than light, because their deeds were evil. Okay, ayan dyan. Ano ba yung mahal niya? Ano ang mahal niya? Darkness. Darkness. No? Ano ang hate niya? Light. Okay, light, yung liwanag. Di ba si Jesus tinawag din na light? No? I am the light of the world. Yung Word of God tinawag din na light. Sabi nga sa Psalms 119:105, Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. So ang hate ng tao, hate niya yung Word of God, hate niya si God, ano? Anong love niya? Yung sin. Now, kailan nagkaroon ng pagbabago ang tao sa kanyang kaisipan at sa kanyang damdamin? Kailan siya nagkaroon ng pagbabago? Tingnan mo sa 1 John chapter 4 verse 19. 1 John chapter 4 verse 19. Okay.
We love Him because He first loved us. Kailan nagkaroon ng pagbabago ang kaisipan niya at ang kanyang damdamin? Kailan nagkaroon ng pagbabago? Because Jesus first loved us. Okay, naunawaan niya ang pagmamahal ng Panginoon. No? So, nag-respond siya sa love. Pero anong love niya? Una, yung sin. Okay, yun ang love niya, yung kasalanan. Pero sa sandaling naunawaan niya yung gospel at naunawaan niya ang kanyang kalagayan bilang makasalanan patungo sa impyerno, naunawaan niya sa pamagitan ng conviction ng Holy Spirit. So, ang tao nagkaroon ng pagbabago sa kanyang kaisipan from loving sin to hating it, no? And loving God. Nabaliktad na. Yung love niya yung sin, hate na niya yung sin, di ba? Nagkaroon siya ng feeling of being sorry. Kasi maging sorry ba siya kung mahal niya ang kasalanan? Maging sorry ba siya? Hindi, di ba? Hindi siya. So, loving sin to hating it is not a work. Yung pagkaroon ng change, no? From loving sin to hating sin and to loving God, hindi yan a work. It is not a work. Kasi faith which worketh by love, yung binasa natin kanina, no? Yung pananampalataya ay dahil sa naunawaan mo yung pagmamahal ng Panginoon and then you responded to His love. Okay. Number 4 reason natin, no? Loving sin to hating it is not a work. Number 5 reason, changing thoughts from vain things to trusting God is not a work. Nagkaroon ka ng pagbabago ng iyong kaisipan, no? Sabi nga dito sa Psalms 119:113. Psalms 119:113. Nang sabi dito. Psalms 119:113. Binanggit diyan. Okay? Ibasa daw. I hate vain thoughts, but thy law do I love. Okay, so nagkaroon ka ng nagkaroon ng change, ano? Yun ang sinasabi sa Bible sa Isaiah 55 verse 7. Let the wicked forsake his way, the unrighteous man his thoughts. Now, dito sa case ni David, isang believer na siya sa case na ito. Ang sabi niya, I hate vain thoughts, but thy law do I love. Kahit believer, inatutokso minsan sa mga maling pag-iisip. Okay? Natutokso pa rin. Pero pag makarealize ka, makonvict ka ng Holy Spirit, magkaroon ng pagbabago. I hate vain thoughts. Hindi maiwasan na pumapasok yung mga walang kabuluhan sa ating isip. Kahit believer ka na, kahit saved ka na, no? Pero yan ba ay gawa pag nagkaroon ng realization and change sa iyong thoughts? No? At magkaroon ka ng feeling of hatred from loving vain thoughts and then hatred of vain thoughts? Hindi yan matawag na gawa, no? So, change thoughts from vain things to trusting God is not a work. Tingnan natin, balikan natin yung the prodigal son. Okay, number 6 reason tayo, the prodigal son did not work to make repentance of sin. Okay? Sa Luke chapter 15, balik tayo sa Luke chapter 15. Ito bang prodigal son? Nag-work ba siya para mag-repent? O kasi kung ang repentance of sin is work, kung sabi nga nila na ito ay son of God o child of God, no? Totoo naman na kapag child of God tayo, ay hindi na mawala yung ating kaligtasan. Pero ang tanong, no? Kailangan bang mag-work para ma-restore ang fellowship with God? Itong prodigal son. Ito ba ay nag-work siya to make repentance of sin para magawa niya yung repentance of sin? Kasi kung ang repentance of sin is a work, then kinakailangan makabalik muna siya doon sa kanyang tatay, sa kanyang ama, para magawa niya muna yung work, no? Pero kung ang repentance of sin is a work, then he has to work to repent. Pero itong prodigal son, alin ang nauna, yung work o yung repentance of sin?
Repentance of sin. O repentance of sin. Nagrepent muna siya, kaya siya nag-work. No? Saan siya nag-work? Sa verse? Verse 20. Verse 20, he arose and came to his father. So, yan na yung pag-work niya. So, ang repentance, hindi siya long process. Hindi ibig sabihin na yung repentance dito ay matawag lang na repentance pag on process na nag-work siya. No? Or makompleto niya yung work. Hindi yun ang repentance. Yung pag-work, bunga na yun ng repentance. Kaya siya nag-work kasi nag-repent. Okay? So, maliwanag, ang prodigal son did not work to make repentance of sin. Dito tayo sa number 7 reason. The eldest son repented first. Sa Matthew chapter 21, 29. Tingnan natin. Matthew chapter 21, verse 29. Okay, pakibasa daw. He answered and said, I will not. But afterward he repented and Okay, went. from verse 28. Simulan sa verse 28. But what think ye? A certain man had 2 sons, and he came to the first and said, Son, go work today in my vineyard. He answered and said, I will not. But afterward he repented and went. Okay. Ang tanong ko dyan is, ito bang son, nung siya inutusan ng kanyang ama na mag-work sa vineyard, sumunod ba siya? Hindi. Hindi po. Hindi siya sumunod, ano? Pero anong nangyari? Afterward, He repented. nag-repent siya. And then, pagkatapos, nung mag-repent siya, anong nangyari? He went. He went to what? To the, saan siya pumunta? To the work. To the work. Okay. So, to the field, no? So, halimbawa, pupunta akong Makati. Or ikaw, nag-oopisina ka, halimbawa. Papunta ka ng papunta ka ng Makati, nag-oopisina ka. Pero na-realize mo may quarantine pala. At hindi pala pinapalusot ang mga tao. No? Lalo na yung unang pag-lockdown. O di bumalik ka, nag-decide ka na bumalik, nag-change ang iyong mind, no? So, yun ang repentance is a change of mind. Inutusan siya. So, another illustration, no? Halimbawa, inutusan ka, bago ang iyong kaisipan. Ayaw mo primero, pero later on, na-realize mo na kailangan mong gawin. And then, nag-decide ka na mag-work. O, primero, halimbawa, yung may trabaho ka sa opisina, meron kayong project, sinabihan ka, gawin mo itong project. Pagkatapos, feeling mo na may karamdaman ka, parang ayaw mong gawin, so nag-decide ka na hindi mo na lang gagawin, no? Tapos nagbago yung isip. Ako, deadline na pala. Kailangan gawin ko na ito. So, nag-decide ka. Kaya pumunta ka sa work. Okay, yan ang repentance. Yung pag-work, hindi yun ang repentance. Ang work, yun yung bunga. Kasi kung makita natin, repented, past tense na dito eh. Kasi kung ang repentance dito, repentance of sin is a process, sana hindi pa matawag na, hindi pa past tense yung repentance, no? Hanggat hindi niya makompleto yung kanyang work. So makita natin, he repented and went. Okay, so ibig sabihin, nauna yung pag-repent. Pagkatapos, nag-follow yung work. Okay, so ang point natin sa number 7 reason, the eldest son repented first before he worked. No? So kaya hindi work yung repentance of sin. Number 8 reason. There cannot be real confession without repentance of sin. Sabi nga nila na hindi daw makapag-repent ng sins kasi nagkakasala pa daw. Kaya mag-confess na lang. Pwede ba mag-confess na
walang repentance. Yan ang sinasabi sa Revelation chapter 3 verse 19. Pagibasa daw. Revelation chapter 3 verse 19. Okay, sige. As many as I love, I rebuke and chasten. Be zealous, therefore, and repent. Okay, be zealous therefore and repent. Pwede ba ma-restore ang fellowship with God sa mga anak niya kung walang repentance? No. No. Okay, so kailangan ang repentance. So yung pag-confess ng sins to restore fellowship may kasamang repentance. So tingnan mo sa 1 John 1:9. 1 John 1:9. Walang real confession kung walang repentance. So ang confession of sins nag-involve ito ng repentance of sin. Okay? Pagbasa mo dyan. 1 John 1:9. He that said he is in the 1 light, John 1 verse 9. if we confess our sins, he is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Pwede ba tayong mapatawad sa ating mga kasalanan? Yes. Pwede bang i-confess natin ang lahat ng ating kasalanan? Yes. Eh paano kung hindi mo alam yung ibang kasalanan mo? Pwede ba i-confess? Yes. Pwede. Pwede mo naman sabihin sa Panginoon, Lord, forgive me for my unknown sins. No? Hindi ko alam kung anong mga bagay, pero I confess all of my sins. And including the sins that I do not know. No? Pwede naman. So, pwedeng ma-restore ang fellowship with God. Importante ang merong repentance yung confession. Kasi ang confession that involves agree that sin is sin and repentance, no? A change of mind, no? Concerning sin. And then thank God that Christ died for your sins. So, yan ang confession. So, hindi yan work. Kasi ang Panginoon magpapatawad kaagad sa lahat ng iyong mga kasalanan. Kasi kung ang repentance of sin is work, bago mo makompleto yung work, makagawa ka ulit ng another sin. And sabi sa Bible, sa James 2:10, pag nalabag mo yung isa, nalabag mo yung lahat. Hanggat hindi ka na ma-restore sa fellowship kasi iniisip mong you have to work hard. Hindi by grace yun, ano? So anyway, hanggang dyan, wala na tayong time, no? Hanggang dyan tayo. So ang Panginoon ay nagpapatawad at i-discuss natin yung mga ibang mga reasons sa next time. So we have a lot of reasons why repentance of sin is not a work. So we have limited time, so we will discuss next time. Okay? So God bless each one.